Mabilisang video lang ito. Dito tayo ngayon sa bahay, kaya medyo iba yung ambience natin. Kung makikita nyo, may dala akong ritong board. Meron tayong baon na board galing sa may shop, papunta rito. Board dito ng Padon na 4 channel. Okay? 1.8 yata to, Padon 1.8. Ang issue niyan, ito, butas na butas siya. Although meron pa tong pinaka full video talaga kung paano ko siya i-repair ba. Ayan, ito yung board na totally damaged, and then yung capacitor nito is sumabog din yung tatlo. Pero sa ngayon, dito lang muna tayo magpo-focus, and then magbibigay ako ng konting tips or idea. Kasi marami akong na-encounter ng mga amplifier na dinadala sa akin, lalo pa mga SMD. Ito kasi parts nito is mga SMD. Oh. Yan, mga SMD yan, na hindi na kaya ng ibang kapwa natin tech. Siguro mga medyo baguhan pa lang, kaya hindi nila kaya. Ngayon, ito may bibigay ko na ideya sa inyo. Kapag yung isang channel buo or wala siyang sunog, tapos yung isang channel tulad nito is sunog or butas, pwede nyo pang gawa ng paraan yan. Kukuha lang kayo ng diskarte dito. Siyempre, kung ano yung mga parts dito, same lang din yung nandito. Pero lang sa mga original ng mga amplifier, minsan magkakaiba yung posisyon. Pero yung mga parts doon, isa lang. Pero sa ganitong design, yung mga bagong labas ngayon ng mga Nachi na unit, kung ano yung nandito, same lang yung nandito sa isang channel. Pero dito, likod dito eh. Likod dito, ito yung butas na board. Pag ganito siya, ayan. Okay, pwesto natin. Makikita nyo, di ba? Parehas lang, oh. Okay, wala lang output to kasi binaklas natin. Ito yung butas na butas. Ngayon, kapag baguhan ka or hindi mo ganun kabisado yung ganitong mga circuit, ganitong unit, sasabihin mo na hindi na kaya talaga. Hindi na kaya or madideclare ka sa may-ari na hindi na kaya yung boss. Palit na ng board yan. Pero sa akin, sinusubukan ko talaga gawin or pinipilit ko na magawa. Although marami na ako nagawa nito. Kung matandaan nyo, yung pinakalas ko yata na malaki rin yung butas, mas malaki pa dito, yung sa Ace na C5, napagana ko naman. Kasi, yan, tulad yan, yung mga linya na butas, yung mga linya na tulad yan, butas na, mga linya dyan, putol na, siyempre, gagayahin mo lang dito sa may isang side. Kaya nga binaklas ko ito. Itong board na to, buo ito. Buo ito, dinala ko lang, kasi nga, yung paghahambingan natin, or kukuha tayo ng reference dito, against sa ginagawa natin na board. Tulad sa mga linya, ay kukuha tayo na diskarte dito. Ang problema niyan, ito baliktarin natin. Ito, minaklas ko na ngayong output na rin. Kasi, tulad niyan, may pyesa to dito sa loob. Yan, may pyesa to dito sa loob. Dito, may pyesa to dito. Tinanggal ko na to nandito eh. Ito yung mga parts nyo. Yan. Ang daming sira kung makikita nyo. Mga MOSFET yung sira. Dito, may linya to dito, di ba? Kasi nga, double-sided dito or talikuran yung linya nito. Ayan. Ngayon, putol na yan. Kung wala kang paghahambingan or pagkukupyahan, hindi mo magagawa na talaga yan. Hindi na. Kasi nga, wala. Paano mo may dugtong yan? Wala ka ng guide, di ba? Pero, kapag may ganito, nabuo yung kabilang side, maswerte. Maswerte. Kasi nga, may paghahambingan. Kaso nga lang, todo effort ka, or maglalaan ka talaga ng oras. Kasi tulad nito, buo ito, need mo pa rin baklasin ito. Need mo baklasin itong mga parts dito para makita mo yung linya na nandyan sa taas. Di ba? Sana mag-gets nyo yung punto ko. Kailangan mo baklasin yung mga parts dito para makita mo yung mga linya dyan. And then, para mapagawa na mo ng linya dito. Sa likod, okay lang. Dito sa likod, okay lang. Kasi, sa likod, wala nakaharang. Makita nyo, wala nakaharang, di ba? Pero, nandito, may nakaharang na mga, tulad dito, yung relay, bloke. Itong subil niya, di ba? Paano mong mababaybay yung linya niyan? Kaya, need mo talaga to baklasin. Kapag medyo tamad ka, o niisip mo na, haba naman ang oras ko, dahil magbabaklas pa ako ng ganito, hindi mo talaga magagawa yung ganito klaseng unit, or ganito klaseng sira. Pero, kung mindset mo, or goal mo talaga is magbuo, hindi mo naisipin yung hirap dyan. Tsatsagaan mo talaga or bigyan mo ng oras to para baklasin ito. Yan. Pag nabaklas mo na yan, malaya ka na makapag linya dito. Yung mga naputol, dudugtong mo lang. And then ako, meron ako ganito.
Yung ginagamit ko dyan is magnetic wire na lang. Pwede. Or depende. Pwede naman mag-wire kayo. Depende sa diskarte nyo. Basta, nibigyan ko lang kayo ng tips or idea kung paano yung diskarte ko sa ganyang mga butas na yan. Paano siya gawin, di ba? Tapos, dito naman sa may parts, sa may mga value. Ito, maswerte pa nga tayo rito eh. Dahil may value pa to. May mga value na nakasulat to. Tulad nito, to is A5200, 1943. Kahit dito, kung makikita nyo, 100K, 750 ohms, makikita mo yung linya. Or makikita mo yung value ng mga parts. Tulad yan, 2L. 2L nyan is 5401 yan. Tapos yung G1, saan hanap tayo ng G1? Ito, G1. Ito, G1, 5551 naman to. Or pwede nyo lagyan ng A42, tapos yung 2L, ito 2L, 5401, or pwede nyo lagyan ng A92 naman. Okay? Ayan, ganun lang naman yan kadali eh. Tapos, yung iba naman yan na hindi nyo mag-gets yung value, tulad nitong T4. Yung T4, yung mga T na code, kadalasan yan is, kuhan siya, yung switching diode or 4148 yung kadalasan. Ayan. Okay? Ayan lang diskarte ko. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Kasi, kapag ganyan na paghinaan ka kagad ng loob, sabi mo, hindi na kaya yan kasi butas na. Wala. Hindi talaga. Hanggang ganun na lang lagi. Buti kung yung repair mo lagi is matino. Eh, tulad nito, butas to. Galing pa Mindanao ito Galing Mindanao. Pinadala rito sa atin. Para ipagawa lang. Siyempre, kaya naman sa bossing natin na hindi natin magawa. Although 4 channel naman to. Sabi ko, kahit kung hindi ko talaga magawa ito, may 3 channel pa naman. Pero pipilitin natin na magawa. Okay. Abangan nyo, may full video ako nito kung paano ko siya ni-repair or ma-repair. Yan lang, simple tips lang.